Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So isa sa mga key games kahapon ay ang Dallas Mavericks kontra sa Sacramento Kings. Patungo sa game na ito ay pareho silang may record na 42 wins and 29 losses. Kaya naman ganun na lamang ito kahalaga na game. Well, dinambakan nga ng Mavs ang Kings sa score na 132-96. Nanguna dyan ng 28 points, 11 rebounds and 6 assists si Luka Doncic only in 3 quarters. 24 points, 8 assists din si Kyrie Irving. 22 points, 6 assists si Tim Hardaway Jr. at 14 points, 13 rebounds naman si PJ Washington, habang sa Kings naman ay wala nga nakagawa ng 20 points o higit pa kahit isa man lang sa kanila. Dahil sa ikalimang sunod na panalo na ito ng Mavs ay umangat na sila sa record na 43 wins and 29 losses para sa solo 6th seed ng Western Conference. Ang 5th seed New Orleans Pelicans ay may record na 44 wins and 28 losses at ang 4th seed Los Angeles Clippers naman ay may record na 44 wins and 27 losses. So napakadikit lang nga yan mga kaibigan sa Dallas Mavericks. Matalo lang ng isa o dalawa ang Pelicans at ang Clippers at may panalo naman ng Mavs ang kanilang mga susunod na games ay aangat na nga sila sa top 4 ng West. At kung titingnan natin ang projection ng Pelicans at ng Clippers ay hindi ito malabo. Ang Clippers ngay nagkakalat lately at sunod-sunod ang talo, habang ang Pelicans naman ay injured si Brandon Ingram, so posibleng mahirapan din sila sa kanilang mga susunod na game. Sa last 10 games nga ng Dallas Mavericks sa season na ito ay may 6 silang game kung saan 10th seed pataas ang kanilang kaharap. At ito nga kung sakaling makapasok sa top 4 ang Mavs, I think malakas ang tsansa ni Luka Doncic na may uwi ang MVP award. At kung matindi pa din nga ang debate sa kanila ni SGA na sinasabi ng madami bilang ang MVP ngayong season, may pagkakataon nga silang dalawa na patunayan ito. Ang final game ng Mavs at ng OKC sa season na ito ay kontra nga sa isa't isa. So Luka Doncic versus Shai Gilgeous-Alexander one last time for the MVP award. Sa palagay nyo ba ay kaya pa ni Doncic at ni Kyrie Irving pangunahan ng Mavs sa top 4 ng West? Habang bigyan din natin si Anthony Davis ng pansin, kahapon nga'y nagtala siya ng 34 points, 23 rebounds and 4 blocks upang pangunahan ng Lakers sa panalo laban kay Giannis at sa Milwaukee Bucks. Ngunit bigyan natin siya ng malaking credit dahil bukod nga sa naglaro siya ng 52 minutes, sa last 100 games na din na available ay nakapaglaro siya dito ng 96 games. For the longest time, ang narrative nga ay malambot si AD, palaging injured at lagi na lang ito may iniinda. Well, totoo nga yung palagi siyang may iniinda dahil hindi nga siya nawawala sa injury report. Ganun pa man, stats don't lie. Hindi na nga siya nakakapag-miss ng madaming games tulad ng dati. Pwede pa din siya mabatikos sa sinasapawan siya nila sa Bones, Jokic o kung sino pa man. Ngunit ang narrative na laging out si Davis ay luma na ito dahil again sa last 100 games available niya ay nakapaglaro na siya ng 96 games. So kudos nga sa kanya for playing as much as he can despite the negative reputation when it comes to load management. Si AD ay may average ngayong season at 24.7 points, third best 12.6 rebounds, 3.6 assists, and 2.4 blocks per game on 55.4% shooting sa field. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?